Good afternoon, everyone. Today is June 4, 2024. Kasi pa, nag-ano na naman yung bibig ko po. Kaya ganyan, nagulat ako. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Father God in heaven, we glorify your name. We praise you, Lord. Thank you once again for this short meditation of your word. Father God, thank you for the unconditional love. Thank you that you have never failed to bless us every day, though we are not worthy to receive it. Lord, sorry for the countless times we commit mistakes. Forgive us sinners. May we desire to change ourselves for the better so that we may be pleasing to your eyes. Give us the heart who desires to live a holy life. Continue to guide us, mold us, Lord, to be the person you would like us to be. Give us the heart of a humble servant. Heal our sicknesses, Lord. Strengthen our faith. May we trust in you alone, that you will never leave us nor forsake us. This is our humble prayer in Jesus' name. Amen. Glory to God. Bati po tayo ng happy birthday. Ano aking mouse? Sabi po. Okay. Happy birthday to Sister Imelda Buyayo. Happy birthday to brother siguro to. Or bala na. Happy birthday po kay Redoma Joby. So, babae. Yan. Happy birthday to all the birthday celebrants today. June 4, 2024. May God continue to bless you and to guide you, your family. May God strengthen your body. May God give you the victory in your battles. And may God provide everything that you need every day also with your family. Glory to God. So, salamat po. Ano ko lang itong medyo, itong bibila. Tama ba? Ganyan. Okay, kasi, na yun. Dalawang ventilador, sobrang init po. Yan, nasa earth pa lang tayo. Wala po tayo. Bakit ba sasama ko sarili ko, diba? Yan, nakakatakot po as per the Bible, diba? Yung ikaw ay mapunta sa dagat-dagatang apoy, huwag nating nasain yan. Or kahit isipin natin, wag. Yan. So, again, thank you to all the people who sharing my reels, my videos. Nagsusupport po sa aking FB Live. Sa lahat po. Salamat. Yan. Sana pa-pray nyo ako na tayo gumaling na para pagsasalita medyo, ayan, medyo mabukan natin na maayos yung ating pong bibig. Glory to God. So, yesterday, I said something wrong. Sorry for that. God wants me to correct myself. Yan po yung, I said something that may those people, sabi ko nga, that I prayed, sobra init. May those people that I'm praying, that I'm praying every day. Sabi ko yesterday, I told yesterday that I only want one thing for them. If they really don't want to serve God, to serve the Lord until last minute, I hope they will receive salvation. Yun lang po. And then I said something that hope God will find them worthy enough to receive salvation. So, my mistake, I received salvation through the grace of God, by the grace of God through faith. Yan po. So, yan, Ephesians 2:8-9, New International Version. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Mga taga-Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos
kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. I am only saved by grace. So, Portwat nation are only saved by grace through our faith, Lord God. So, yun po. Yun yung mali ko. Okay? So, hindi tayo masasave ng kayamanan natin, ng mga gawa natin, ng mga kasi nga Romans 3:23, 'di ba? And all have sinned, for all have sinned and no one hindi nakaabot sa sa kalwalhatian ng Panginoon. Talaga pag English kinakapos ako. Yan po. So sorry. So talaga walang makapagmalaki. Tayo ay naligtas sa biyaya po. Tayo ay maliligtas sa biyaya po ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nasa sampalataya tayo na siya po ang ating tagapagligtas, siya ang ating Panginoon. Na po, so yan, nakorek ko na yung aking sarili. Salamat po rin po ang Panginoon. Kaya nga yung ating mga kayamanan po ay wala pong magagawa talaga sa atin po. Yan ang ating tandaan. Tayo'y lumabas ng hubad ka rin babalik, di ba? Ganyan, wala kang madadala kahit ₱1. Di ba po? So, glory to God. Ngayon, ito lang i-share ko sa inyo. The true worshipers of God. John 4:23 to 24, New International Version. Talaga gumagano yung bibig ko. Ang hirap. Yet a time is coming and pero this sana nagkaano talaga tayo na this July na June kasi July sana makabili nga tayo ng gamot. Opo. So glory to God. John 4:23 to 24, New International Version. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Glory to God. Saan may init? 1:4:23 to 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na mananamba sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat Kanya na uri ng pagsambang sobrang liwanag kasi kinalulugdan ng Ama ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Glory to God po. Sobrang liwanag. Kahit may salamin, hindi ko pa rin maano yung sabi po sa Psalm 95:6-7, New International Version. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you would hear His voice. Awit 95:6-7. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin, sapagkat Siya'y ating Diyos, at tayo'y bayan ng Kanyang pastulan, at mga tupa ng Kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didingin ang Kanyang tinig. Glory to God. So, yan po.
talagang dapat po tayo ay yung nga kasi hinahanap ng Panginoon, God is looking for His true worshipers. Yan po. So, di ba na-discuss natin yan before na hindi pwedeng or hindi ko yata nasabi yan sa Exodus kasi yan po. Ang Panginoon ay omnipresent na God is omnipresent, which means God is anywhere. Yan po. Pero hindi pwedeng pag wala ka nakikita na mukha, rebulto, hindi ka na makakasamba po sa Panginoon. Kaya nga, God, we should worship God in spirit and in truth. Shout out po ako sa aking asawa. Ewan ko asawa ko to, si Jeron to. Sana J. Antonio, gamit kasi siguro si Jeron. Ayan po. So, glory to God. Ang Panginoon ay dapat sambahin po sa spiritu at katotohanan. Yan. Kaya hindi pwede talaga na pag wala ka na nakikita, litrato, di ka na makakasamba. So we should worship God in spirit and in truth because God is spirit. Yan po. So glory to God. And ito, ko lang, pero Tagalogin ko to, baka mahirapan ako sa English, diba? May na, mag-ingat po tayong lahat. Yan. Kanina nakita kong post na sa mga traveler, merong sa isang eroplano na dun sa overhead compartment, lalagay mo yung bag mo, po. Yan. Merong nagpapatulong sa kanya doon sa isang lalaki or babae, na. Pero siya ay maliit. So, biyaya ng Panginoon, hindi niya tinulungan ng isang matangkad. So, nailagay yung bagahe. Yan po. Tapos, di usap-usap sila kasi katabi niya nung traveler. Tapos, nung parang parang may yung stewardess or may sila nakarating na, nakababa na po yung eroplano. Tapos, parang may dumating yata mga pulis yan. Tapos, ang nangyari, sabi yung tao na yun, kasi hindi ko masyadong matandaan kung babae o lalaki ba yung tumulong, yung naghingi ng tulong, pero parang babae, na tinawag niya yung hinihinga niya ng tulong ng anak. Pero hindi niya pinansin. Actually, sabi niya nga, buti na lang hindi niya nabigay yung pangalan niya. Tapos, nagtatakbo pa yung tumawag sa kanyang anak, yung kinilala niya nga na nagpapatulong. Nagkaroon ng habulan. Yan po. At, biyaya naman ng Panginoon, na corner ng mga pulis, nahabol din. Yung palang bag na pinalagay sa taas po, sa compartment, sa overhead, yan po, ay puno pala ng drugs, yan po. So, yun nga, mag-ingat tayo. Magandang tumulong talaga. Kasi ito ko pa, kahit ako, diba, sabi ko talagang, ang dami nagsabi sa akin na, tulungan mo na sarili mo bago ka tumulong. Ako may pagkapraning ganyan. So, puno-puno pala ng drugs. At sabi niya nga, inimbestigahan yung sinasabing anak kasi parang para maging kasabwat. Sabi niya, kilala mo ba to? Hindi po. Yan. Pero, pa rin siya, in-interrogate pa rin. Yan. Kasi nga, saan naman na drugs? Although, pag makikita mo sa comments, paano nakalusot yung drugs sa mga scan, di ba? Yung ka ng airport. Although ngayon nga, marami na nakakalusot. Kasi ako nga pero hindi yata nakalusot. Kasi yung sabi ko nga, di ba, tayo po ay nagpakulong. Na meron ako nakasama sa kulungan. Yung kaya siya nakulong. Yan po. Tinatad niya yung kanyang asawa. At nilagay niya, nakakakilabot. Nilagay niya sa maleta. Tapos doon nahuli sa airport.
Yan po. So, ayun, nahula na yun eh. Pero ito, yung sa drugs, malamang pwede talagang nakalusot kasi marami na ngang mga paraan po ang mga magnanakaw, mga masasama. Yeah, at minakita pa nga ako na ano yung sa airport din to eh, na butas yung ano, tapos parang ilalagay lang, mananakaw na yung ano mo, parang tinakloban lang, yan po. Yan, kumbaga meron siyang bag, maleta na open yung ilalim, tapos i-ano lang sa ano mo, tapos makukuha na yung maleta mo. So mag-ingat po tayo kasi nga po, tayo po ngayon ay nasa kawakasan na. Lahat ng kasamaan, eto na po, kasi nga tayo po ay inahanda na, kalahating paghahanda na nga yata ng Antikristo. Yan po. Kaya, sobrang kasamaan na ang mundo. Yan. Talagang tinitrain na ang buong mundo para pagdating na Antikristo, normal na lang sa atin gumawa ng masama, di ba? Ako nga, hindi liban sa akin na talagang marami akong kakilala or nakikita. Yan po. Until now, nakikita. Kaya nga sabi ko, 'di ba, sa mga pinapag-pray ko, kung sila ay talagang ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw magpakabuti, kahit last minute, tanggapin nila yung Panginoon. Ay, wala akong magagawa eh. Kasi, syempre, parang parang ano, hindi mo rin kaya talagang isipin na maiwanan sila sa tribulation, maiwanan sila sa rapture, na po, na sila ay masama sa tribulation. Kaya, sa akin na talaga last minute, sana, yun nga po, ay bahala na Panginoon. Wala naman ako alam kung sino yung, kumbaga, sino talaga yung, basta ginagawa natin ang best natin, di ba po? At sabi ko nga, yan, sa faith ko, ay talagang kasama sa akin, yung mga departed loved ones ko na pinapag-pray ko sa Panginoon kasi nga ito ay end time na. So gusto ko sila makita sa rapture. Yan po. At sa mga kakilala natin na talagang matitigas ang ulo, paubayan natin sa Panginoon. Yan. Kaya wala ka na magagawa talaga yung, 'di ba? Yan, na lahat na ng paraan talaga gawin ng Diyos. Pero pag ang tao ay ano nga kasi, kung tatanggapin lang talaga yung, di ba mula nga pagkabata, like ako, ilang taon ako nabaptize, di syempre nalinis nga, pero nabago pa rin tayo yung talagang pag ikaw kasi nalinis, tapos Romans 10:17 nga, when you hear and hear and hear and hear the word of God, talagang magbabago ka talaga. Habang binabasa mo, while you are reading the Bible, you will tell yourself, oh, this is me. Diba? Ganyan ka, ay sabi nga ng Mala Bishop Aldrin Palangka, yung Bible talaga, masasalamin mo ang sarili mo. Yan. Kaya nga po, I always tell, English, Tagalog na lang tayo. I always tell that, if you will not give yourself, if you will not give yourself a chance to know PMC Support Watch, the teachings, the doctrines, you miss a lot. Yan. Kaya, dahil, kumbaga, we, the Port Watch Nation, why we are like this, is because of the teachings, the doctrines, yan po. Kaya nga, we are blessed because of our beloved Apostle Arsenio Tanperol, because he was used by God. Yan. Kasi baka yung iba, some other people will think that he is like, for us, he is like a God. No. He is used by God for the people to be saved, to receive salvation, to, to learn the teachings of the gospel of Jesus Christ. Yun nga po, para malaman ang katotohanan, to know the truth. Yan. Diba sabi ko nga, ito Tagalog na uli. Sabi ko na ang Diyos hindi bababa dito para sa iyo kausapin ka. God will not come down for you to talk to you. Yan. Kung ako nga na talagang babad na sa
sa banal na kasulatan, makikinig eh. Hindi pa rin ako ganun ka. But, of course, I thank the Lord because He's using me to preach the gospel, to share the word of God. Do po. Ayan. Sobrang blessed ako, sobrang honor, privilege. Ayan. Pero, para sa atin, especially for some of us that we are drowning with sins, God will not come down for us to, hey, you're doing already too much. Parang ganyan. God will use some people as instruments. Yan po. So, hindi talaga nasain natin. Antayin ko, Panginoon, makipag-usap sa akin. Ungang. Sorry po. Joke lang yon, okay? So, ganyan. Talaga gagamit po talaga ang Panginoon ng ano. Pero talaga matigas ang ulo. Diba, share ko kanina. I shared something a while ago na, o diba, pinapanood, God is watching us. God is watching. Okay po, so purihin po ang Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, thank you for another blessed day. We thank you for your patience to all of us. Thank you for providing everything that we need. Thank you for comforting us in the midst of our battles and trials. Speak to us, Lord. May our remaining time here on earth be used to glorify your name and worship you in spirit and in truth. Everything we pray in Jesus' name. Amen. Glory to God. So, salamat po uli. And bukas, ayan, we'll see you all tomorrow for the short meditation of His Word. Yan po. So, sana we have very short time here on earth at magpakabait na po tayo. And number 1, receive salvation from Jesus Christ. Yan po. Ang Panginoon lang po, ang Panginoong Jesus lang ang talagang kumbaga makakapagbigay sa atin ng kapayapaan, ng freedom, ng peace, kapayapaan din yun, di ba? Ng kaligtasan. Ano po, sabi ko na wag na mag-English eh, ano po. So, everyday talagang ako sumasakit ang ulo. Yung there's no day, tanggalugi na. Walang araw na talaga hindi ako naiyak para sa mga hindi pa tumatanggap ng kaligtasan. Yan po. Talagang mahirap pero sana nga, kasi sabi ko ako, piniprepare ko talaga lahat. Meron na lang ako hindi naasikaso na isa, siguro magagawa ko yun. If God will give me a chance to go to Laguna, I will, kasi dito nahirapan ako eh, kasi nga, yung, alay mo na mga pupuntahan mo, yan po, sa Laguna kasi, tabi-tabi na, yan. So, siguro yung isang bagay na yun, asikasuhan ko doon. At the same time, I could see my loved ones, my relatives in Laguna. Yan, I'm praying for that day na God will give me a chance to go to my place, San Pedro, Laguna, to also to process those, yun nga po yung, basta hindi ko na sabihin ko ano yung may inasikaso ako. May asikasawin ako kasi nga, dito kasi ang hirap kasi, pamasahe, na talagang ang hirap lumabas. And, yun, dun kasi sa Laguna, tabi-tabi na eh. Punta ka lang sa isang mall, nandun na lahat. Yan po. So, yun, sana bigyan ako ng time ng Panginoon para masikaso ko yun. I'm praying for that this 2024, if God will give me a chance na asikasuhin. So, tayo po ay makapag, yun nga, maasikaso yun. Siguro, hopefully, by God's grace. Talaga ba, this 2024, kasi hindi natin alam, may 2025 pa ba? Yan, although ayoko magsalita ng mga ganyan kasi may napangyari ng Panginoon. So, God only knows, yun po. So, again, see you all tomorrow and God bless us all.